Sa punto pong ito, kumustahin naman natin ang lagay sa Naga, Camarines Sur sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Christine. Makausap po natin Naga, Camarines Sur Mayor Nelson Legacion. Mayor Legacion, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Si Ivan po ito, si Ivan po. Live po tayo sa unang balita. Sa ngayon po, as we speak, Mayor, ilang barangay pa po ang lubog pa rin sa baha? Nasa halos 10 pa pong barangay ang lubog sa baha. Ito yung mga barangay na nasa o kaya malapit sa Central Business District 1, 2, at ito yung mga barangay na highly populated. Opo. Meron pa po ba mga residente na nasa mga bubungan pa rin, nag-aantay ng rescue, Mayor? Meron pa rin po kami nakikita. At patuloy pa din po na nakikiusap. Yung atin po mga rescuers ay patuloy pa din po yung kanilang ginagawa. Subalit na lilimitahan po kami dahil po sa taas pa rin ng baha, hindi makapasok, hindi makapunta yung ating mga kahit matataas na po ng mga truck. Nagkaroon na so, ba ang kailangan po natin ay motorized boat o kaya kahit simpleng bangka. Pero truck, hindi ho kaya ng truck pa rin, ano? May mga lugar na hindi po kaya ng truck. Kagabi may sinubukan po kami na ilang lugar. Kahit yung military truck ay hindi po makapunta, hindi makapasok. Pero Mayor, nagkaroon na ho ba ng improvement sa weather conditions dyan sa inyo? At bumaba na ho ba sa ilang lugar yung baha? Sa ilang lugar, wala na pong pagbaha. Pero tulad po na nabanggit ko, meron pa po tayong mukhang 10 pang barangay na baha pa rin po. Opo. Ilan pa ho yung mga nasa evacuation centers, Mayor? Yung huling bilang po namin kahapon, around 2,000 families pa rin po. Okay. Okay naman po ang supplies ninyo ng food items, pero mabanggit ko lang po Go ahead. Mabanggit ko lang po, although yung nasa evacuation centers ay around 2,000 families, pero yung nandoon sa mga barangay, sa mga lugar na baha pa rin ngayon, ay sadyang napakarami pa po noon. Baka abutin po ng around 15 or 20,000. Kasi ang estimate po natin, yung number of population na binaha o kaya na apektuhan ng pagbaha ay around 70% ng total population ng Naga. Samantalang yung lugar na binaha around 30% ng total area po ng Naga City. And therefore, kung ganoon, yung around 70% ng population po, that's around 30,000 households po yan. Or yes, opo. So ibig sabihin po, mas marami yung pamilya na nasa mga bahang lugar kumpara doon sa pamilya na nasa evacuation centers. Opo. So ibig sabihin, kahit hindi ho nasa evacuation center, basta malaking bahagi po ng populasyon ng inyong lungsod, talagang naapektuhan. Isa ho kayo sa mga worst hit, Mayor, meron na ho ba tayo na italang mga nasugatan o namatay? Huwag naman sana. Meron na po, pero yung final tally, yung final number ay hinihintay pa po natin base sa deklarasyon po ng Philippine National Police. Pero definitely po mayroon pong mga nasugatan, mayroon pong mga namatay. Gaano pa ho kalawak ang mga power outages dyan, Mayor? Yung kuryente po ay sinimula na pong maibalik kahapon. At ang target po ngayong araw, base po sa pakikipag-usap po natin kahapon sa General Manager ng Casureco 2, yung ating pong local electric cooperative,
ay susubukan po nila ngayon na ma-electrify na, ma-energize, lahat ng lugar dito po sa Naga, maliban doon sa mga baha pa. Mayor, panghuli na lamang po, may mga pribadong individual o grupo na nais mag-mobilize, mag-organize para magbigay ng tulong dyan sa mga nasalanta sa inyong lugar. How do they do it? How do they go about it? Sino po, kanino sila makikipag-coordinate at ano-ano ho kaya mga pangangailangan ng mga kababayan natin dyan sa Naga? Opo, uunahin ko na po yung panawagan na sana yung ilan po nating mga kababayan sa bansa na may kakayahang tumulong ay tulungan po ang ating lungsod. Ganun na din po yung probinsya ng Camarines Sur kung saan yung Naga ay parte. Malaking bahagi po, hindi lang ng lungsod ng Naga, kundi ng ilang munisipyo sa Camarines Sur ay baha pa rin po. So, sana tulungan niyo po kami. Right now, yung pinagkakaabalahan po natin ay parte pa rin po yung rescue operation. Ang kinakailangan po natin ay rubberized boats, motorized boats, meron. Sabi ko nga kahit jet ski, baka pwedeng maipahiram ng ilang mayayaman nating kababayan. Kahit ordinaryong bangka o anumang amphibious vehicle na pwedeng magamit sa ating rescue operation at sa pagdadala po ng mga pagkain. So, pangalawa, yung mga pagkain po, relief items, foods, at itong mga ganitong tulong po ay pwede pong ipadala sa City Hall ng Naga. Opo. Pwede rin pong kontakin po ako o kaya yung amin pong City Social Welfare and Development Office. Okay. Mayor, maraming salamat po sa pagtanggap sa tawag namin. Patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo para sa update kaugnay ng pananalasa ng Bagyong Christine dyan sa inyong lugar. Salamat po. Opo, maraming salamat po. Nakausap po natin Naga City Mayor Nelson Legacion.